Iniisip din pala ni Ken yung lumalabas na amount, exaggerated daw. Alam mo, gusto ko din naman siyang bigyan ng benefit of the doubt doon. Hindi matatapos yung mga ganyang akusasyon, aligasyon, kung hindi talaga niya haharapin na ito. Naglabas ito o nag-repost si Bea Alonzo ng photo ni Bea at ni Josette. Nakita naman natin na parang nabigyan ng meaning na parang sweet-sweetan. Pero napangalanan na si Josette Forrest, tapos nag-private bigla. Walang statement kung sino siya. Siyempre, pinag-usapan muna. Nagkaroon muna ng mga spekulasyon. Biglang naglabas ng statement si Bea at sinabi niya yan niya. Okay, this is getting out of hand. Mga Marites of the Universe! Ito na naman po kami! Live and kicking ang Papol! Akala ko Ganun talaga mga kaibigan. Bago ang chikahan mga Marites, good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean Junardo. nambibigla naman ako si Sean, Director. Ako po yung unbearable professor. Ambet Nabus. Kala ko magre-rehearse lang. Marites University. Muntik na din ako. Anyway, syempre naman po ang inyong PhD, Rose Garcia. Mega Don! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Dahil dyan. Ang show natin ngayon, biglaan. Gusto natin yung mga panggulat. Yes, with our new director around. Who's very gay. Yes, very gay. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, din ang tawag ha, please don't forget to share, like, and subscribe para hindi po tayo nahuhuli sa mga showbiz-related content at syempre, sa iba pang mga offer namin sa inyo. Offer ko, Joel. Kasi yung prompter natin, parang baliw. Oo. Yung parang binabasa ko siya, tapos ginaganon-ganon niya. Ang saya-saya, kaya nag-adlib ako ulit. Better na yun kaysa nasa floor. Pero nakakatawa yun. Binabasa ko siya, babalik niya, babasahin ko, tapos babalik niya. So, anong gagawin ko? Alam na lang tayo ng mga Marites staff dito. Sino ba bago dito? Si Arden, si Lance, sino pa yung bago? Si Don. Si Don. Ayan po, one of these days, makikita. Iya. Faye, di ba? At least nagre-react na si Arden, ha? Oo, yan. Ay, kasi napagsabihan mo siya ng washa reaction na para siyang tuon. Sa pelikulang tuon. Wala na po naghihintay sa amin, mga Marites. Kaya ito na po ang Isang Linggong Chismis! Wala ko kami nasasabi! Ano ito? Mga Marites, itong talk show po ito. Ay, bayan. Sitcom po to. Masaya lang tayo ngayon kasi nga, ilang days na lang, 41 days before Christmas! Kaya pala may mga nagpapa-party-party na yung mga ayaw na sumabay doon sa December. Meron akong party December, Ito, take two. Ito mga Marites, ang isang linggong Chismis! Wala siya sinabing isang linggo. Kaya kami mapapamarites. Kaya Sila lang ko. Yeah, it's your fault. Ito na mga Marites, si Ken Chan nagbigay na ng statement. Hindi ba nobela yun? Ha? Nobela. Actually, Haba. nasa Instagram. Summarize. Sa Instagram po niya nilabas siya nilabas rin po ng GMA Sparkle, di ba? Na meron po Ngayon lang. Ngayon pa lang yan na kalalabas lang. Mga around 7 p.m. siguro yan lumabas. Yes. On my way here nung lumabas yan. Yeah. So anyway, sa buod ng sinabi ni Ken, sa buod na talaga. Binabuod na talaga. Summarize niya kanina. Buod na lang. Sabi ni Ken, una, ang reason kung bakit, sabihin natin, nagkaroon siya ng kaso, nagkaroon daw siya ng, hindi na ibalik yung mga pinangako siguro na return of investment dahil ayon kay Ken, yung tatlong branches ng Cafe Clause ay
nalugi. Ah. Sabi niya. Sabi. At hindi naman daw niya dinala kung saan-saan. Kumbaga parang ganon. Second, sinabi din ni Ken na pinili niya manahimik pansamantala pero ilalaban daw niya ang kaso din legally. Okay. Tapos, sinabi rin niya na, kumbaga, parang may question siya eh. Ito sabi niya, may mga bagay kami na kailangan ipaglaban, lalo na kung bakit naisampa ito. Yun pala ang kaso bilang syndicated estafa. Ang bigat nun na kung tutuusin ay dapat umiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Yun, ito ay panig ni Ken, of course. Siya ang nagsasalita niya. eh. Oo. Tsaka parang may sinabi pa siya na ba't may mga tao doon na gusto siyang pabagsakin. No? Yun ang ano niya eh. Yun ang parang doon umiikot din yung statement ni Ken. Okay. Then, nagkapasalamat siya doon sa mga sumusuporta pa rin daw sa kanya at nagpaparamdam ng pagmamahal. Basta ang sabi niya, lalaban po ako. Kaya patuloy daw siyang isama sa panalangin. So, ito ang after ilang buwan na pananahimik ni Ken tungkol sa issue, ngayon lang siya naglabas ng kanyang official statement regarding this. Ayun. So, pinasa ko naman yung mga comment din doon sa pinost niya. Siyempre, marami pa rin followers si Ken na nagkapalakas ng loob niya at sinasabing, nandito lang kami, naniniwala kami sa'yo, mga ganon. Pero, ang isa pang catch nito, after na mag-post ni Ken, may isang, well, siguro pwede natin pangalanan kasi naka-public naman ang kanyang Instagram. Okay? Yan. Reaction yan. Pwede, siguro safe to say na rin na siya ay isa sa posibleng nag-file ng kaso. Okay? Ang kanyang IG ay at It's Mark's Way. Naka-public, kaya nakakuha ko ng, medyo ilang IG stories din ang ginawa niya. Sabi niya, nirepost niya yung statement ni Ken. Tapos may sinabi siyang, all of our accusations are grounded in legal principles and supported by evidence. Hindi to kwentong kutsero lang po. Kaya nga may warrant na, di ba? Nakakatawa lang. Lalo ka lang nagmukhang walang alam sa batas sa ginawa mong statement. Harapin mo na lang kami po kung inosente ka talaga. Let's put it in the proper forum sa court. Tapos isa pang repost niya na may quote niya rin, saan kaya yung AFS ng nalugi na resto? If, quote and unquote, nalugi talaga. As per our chat history, nag-send ng Excel report na madaming hocus-pocus na amount na hindi nagtali sa Blue Book. So, ito po ay galing sa isang, yun nga, parang safe to assume na isa sa posibleng yun. Nakapublic kasi yung kanyang account. Tama kaya naman, nabasa naman lahat. Kaya ito, sinishare namin dito. So, yun po. So, ano to ang mangyayari ito, he said, she said. Pero, somehow, totoo din naman kung inosente, kung walang talagang bahid na dali na nga. Harapin na lang. So, syempre tayo kasi, meron, like ako, may personal akong kay Ken dahil naging mabuti naman kasi talagang naman talaga si Ken. So, tingin ko talaga, baka, again, gamitin ko na naman tong term na to, baka na-discarril, mishandled along the way, hanggang sa siguro, lumaki ang naging lumaki danyo. Na nga. Malaki na. Kasi syempre, nabanggit din pala ni Ken na hindi daw yung lumalabas na amount ay exaggerated daw. So, alam mo, gusto ko din naman siyang bigyan ng benefit of the doubt doon. Kasi nga, parang ang alam ko din, nagbabayad-bayad din naman. So, malay natin, baka may mga nababawasan na. But then again, yun na nga, ang konklusyon,
hindi matatapos yung mga ganyang akusasyon, aligasyon, kung hindi talaga niya haharapin Yun na nga. ito. Oo. Kasi pag mishandled, tapos merong perang hindi na ibalik o merong promise na hindi na Deliver. tupad na deliver, eh talaga magkakaroon ng kaso. Ang mahirap dito kasi parang lumalabas, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yun. So, Mukhang nagkakaroon. marami. Teka lang, babalik ako doon sa ano na bang nangyari? Naimbita ka, di ba? Doon sa supposedly magsuserve. Hindi ako nagpunta doon. Hindi pala ako. nagpunta. O, hindi, napanood ko yan, o tama, parang Hindi rin ako nag-invite. naimbata, nakakuha lang. May- ako. may- Nakausap may ko lang. nag-invite Hindi, din. I think ang in-invite nila yung parang news organization. Kasi Hindi, marami ding mga- may mga mga- sinama Pero pa yung rin. nakita ko, news Entertainment. Ang people. dami ding mga entertainment columnists. Oo, na nasabihin na imbita na nung Yes. isa So, nung sinerve, warrant. nung parang lawyer lang nandun, pero hindi nagpakita yung Hindi daw complainant. nagpakita yung complainant. Tsaka hindi pinangalanan ni lawyer. Yes. At yun. pangalawa, ang sabi, parang matagal parang abandon na yung bahay. Bahay. Daw. Right. Di Dalawang umano. beses nga raw sinerve eh. Pangalawang beses na daw yun. So yun, Ayun lang. Ken, kami naman ay naniniwala pa rin sa, gusto naming magbalanse ang ganyan. Pagulat at base nga sa inilabas niyang statement ngayon, yun nga. Sana maayos na. Masama siya, di ba? Huwag man. But for now, ang ina-assumption natin wala siya sa bansa. Si Rose ang nakakaalam. Ayoko kay Rose. Hindi, charot. Hindi, yun ang sinasabi na wala sa bansa. May mga sinasabing nasa Taiwan, sabi mo nga, nasa Vietnam. Vietnam. May mga Amerika. ganyan, may Amerika pa. Yeah. Dahil nag-post si Ken ng Statue of Statue. Liberty. So, na-assume ng iba na, baka nasa New York. US. So, iba-ibang mga bansa ang naglalabasan. Ako may nagsabi, kesyo nasa Taiwan. May nagsabi na kesyo may nagpunta, nakita siyang mapayat. So, hanggat hindi pa rin si Ken na nagko-confirm Yun na. na kung nasan talaga siya o kung ano ba talaga, lahat ng ito, sabi ni ganito, ayon kay ganito pa rin. Yun na. Mahirap pa lang. So kami, ang wish namin talaga, sana maayos, kasi alam mo, mabait na bata naman yan, at saka, unang-una, isa sa mahusay na aktor din. Agree Na naman kami meron doon. tayo Tama. ngayon. Correct. Okay. Okay, ito. Rian Ramos at JC De Vera reunion after more than a decade. Bakit of their nilampasan mo yung relationship. Bea Alonzo? Ay, no, meron pala. Bakit? Ikaw Ay, Yun ang ano una yung eh. JC tsaka Rian ha. Oo. Ito na nga Bea Alonzo. Oo nga, no? Yun ang una pala. Ito na nga. Kasi nga binibigla ako. Ito mga marites, si Bea Alonzo. Pinakalmang netizens. Friends lang daw sila ni Nancio. Which guy? Naku, ito talaga si Mr. Bea. Ito talaga si Bea. Kasalanan pa ni Ano Bea. yung kasalanan ni Bea? Hindi, di ba? Siyempre, napag-usapan natin dahil after nung kissing video ni Sue Ramirez at ni Dominic Roque, biglang lumabas. Nagka-confirm bang kissing video nga? May paano ba? Ay, naglapat ang kanilang mga labi. Parang video na naglapat. Meron. Picture lang ang Picture nakita ko. lang. May video. Pinakita natin, May di ba? video, may video. Kasi si Gracie. Pero Madilim walang kasi, kiss. parang beso lang. O, kung meron ko, kiss pa din yun kahit beso. O, Baka naman yung kay kay Ano? Sue at saka kay Dominic Tapos ang na yun. nakita Ito na natin. anyway. Si Bea na nga ito. Ang sinasabi ko, baka sinasabi niya Ayan, video. oh. Si Bea na. Picture yan eh. O, anyway, yung Bea lumabas yung yan, video. and si Joseph. Alam mo, Si Joseph, kung maka-Joseph, parang close. Joseph, di ba? Joseph ba? Joseph. Joseph. Oh, anyway, nung lumabas yung Forrest. issue ni Sue Ramirez tsaka ni Dominic Roque, biglang naglabas itong, nag-repost si Bea Alonzo ng photo ni Bea at ni Joseph. Tapos, syempre, ayan, nakita naman natin na parang nabigyan ng meaning na parang sweet-sweetan. Pero, syempre, hindi sila nagsalita, wala mo ng explanation kung sino si showbiz guy. Pero napangalanan na si Josette Forrest, tapos nag-private bigla. Kasi nanggaling kay Josette yung photo, nirepost lang ni Bea. Tapos walang statement kung sino siya. Syempre, pinag-usapan muna, nagkaroon muna ng mga spekulasyon. Kaya ni-research na. Ngayon, biglang naglabas ng statement si Bea at sinabi niya yan nga, okay, this is getting out of hand. Can we all relax? We are just friends. Oy, pero bold letters ang And are the just stories are getting friends. ridiculous. Kalma lang po tayo. So at least, yung sa mga spekulasyon na ito na ang soft launch ng kanyang nyowa, Ay, hindi pala. pala totoo. We are just friends. Actually, ako rin feeling ko friends lang sila. Wow. Pero tingin ko nga, friends lang sila. Kasi kung hindi, ba't ka naman magpo-post ng ganyan? Di parang sinasabi mo na outright
pag-deny yan. Tapos biglang, ay! Tapos magiging sila pala. Ayoko ng ganun eh. So, then, tapos na ang issue. So, mas ang pag-uusapan ngayon kung magkakatuluyan ba si Sue at si Dominic. Dahil may mga lumalabas na, meron ako nabasa, na parang botong-boto daw yung nanay ni Dominic. Pinagluluto pa raw. Kay Sue at pinagluluto pa nga daw si Sue ng nanay ni Dominic. Tapos may issue na rin na nililigawan ni Papa P. Meron din nga, ganyan. may ganun. Na meron statement si Sue Ramirez kay Papa P. Ang sabi niya, tao pala si Papa P. Kasi the first time niya nakasama sa Kingdom. So parang... Kingdom lagi na natin pinopromote ang Kingdom Mayos ka. May press con meeting yan. at sinabi niya na para doon, tao pala si Papa P. Yun ang sabi niya. Mas gusto ko isipin na baka promo lang yan. Yeah, ako red. Alam mo, parang feeling ko, baka hindi to, yung Sue at Dominic? Dom, parang hindi pa rin. Ba't kasama ba si Dominic sa Kingdom? Hindi, iba. Parang feeling Kingdom ko, kasama yata. feeling ko may naglabas lang. Ito siya, para lang mapag-usapan. Hindi, parang baka hindi naman. Pero din, eto pala, may dagdag ko dyan. Nakita ko lang, dapat iba blind item ko din na nga. Hindi kasi, di ba pareho silang sa isang clinic, skin clinic na Toshalin. Huwag nating sabihin kasi hindi naman tayo sponsor. Charot lang. Pero hindi. May mga nakapag 1+1 na mga netizens or mga fans kasi nag-post si Dominic na galing siya dito sa clinic na to. Dati daw, ang kasama ni Dominic pumupunta doon, si Bea, sa clinic. Pero ngayon, solo niya nag-post siya. Tapos, parang after a day or two, si Sue naman na nag-post ng, sa clinic din. Kasi pag nagpupunta yung mga artista doon sa clinic, na siguro, dinodocument. Kaya sabi nila, nako, feeling nila, same day lang yon. Sabi ng mga netizen. Ganun. Pero hindi naman ugali ng clinic na yun mag-promo. Yung pa-promo. Hindi na, ganun talaga. Pag Hindi yung nagkaroon ng issue para lang mapag-usapan yung clinic. Hindi. Magkaiwalay nga ng post. Okay. Baka nga. Pero ewan ko, feeling ko wala pa rin. Tingnan natin. Let's see. Okay, Dave Marites. Kadens, trending ang pagbisita sa Showtime. And isunod na natin yan na Alden Richard, generic naman ang sagot sa show ni Boy Abunda. Ikaw, probably balita mo na. Sunod-sunod mo na. Ayan pa, meron pa isa pa. Catherine Bernardo, ang tatang naisip sa kissing scene nila sa HLA. Yun na. Hello, love again. Kasi nga, promotion ng nag-trending yung sa It's Showtime kasi first time, Catherine Bernardo ba na? Although si Alden, ilang beses na nag-guest dyan. Kaya lang talagang inabangan yung pag-guest nilang dalawa, lalo na si Catherine sa It's Showtime kasi talaga namang emote dahil alam ng lahat na nung kapanahonan nila ni Daniel, sila ang laging nagkakasama dyan sa show na ito. Tapos nanibago sila dahil siyempre with Alden, bla 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 bla, kilig-kiligan. So nag-trending sila, pinag-usapan. At siyempre yung tuksuhan, as usual, nando doon. Pero wala nga pag-amin. Basta ang sabi lang nila during that time, sa Showtime na deeper na ang kanilang relationship. Kaya nung mapanood naman din natin ang in-interview ng one-on-one ni Kuya Boy sa programa naman niyang Fast Talk, itong si Alden, ang simple lang ng tanong, nandiligaw ka na ba kay Catherine ngayon? Ay, ang kawan nung pinailiwanag ni Alden. What else is new? Haba-haba naman, napaka-generic na special siya, deeper na nga daw yung relasyon, chuchu-chuchu. Pero bilang makulit si Kuya Boy, talagang sinabi niya, sa ngayon, nasaan si Catherine sa buhay mo? Sabi niya, nasa puso naman daw at nasa isip. Ayun. So, eto naman si Miss Rose, Catherine Bernardo, ang tatay ang naisip sa halikan nila sa Hello Love Again. Nakita ko yung isang video na inilabas. Yung after ito ng premiere night, kung saan... Kagabi Ay, hindi. No, isang gabi. Nung Monday, nung Monday. premiere night. Hinanap talaga ni Catherine yung kanyang parents, especially yung kanyang daddy o ang kanyang papa. Tapos nakita niya na, Papa. So parang nun daw ipinakita. Siguro hindi naman na to spoiler na matatawag kasi may video nga na lumabas na yun. Na parang yung kissing scene or love scene ni Catherine at saka ni Alden sa movie na Hello Love Again. Ang naiisip daw niya habang pinapakita yung kissing scene kasi nga nandun yung kanyang parents, ang kanyang papa, yung papa niya. Pero niyakap naman niya yung
yung papa niya. And obviously, syempre, alam ko namang... Akala ko habang ginagawa yung kissing scene. Ibig sabihin, habang pinapanood. Habang pinapanood. Naisip niya na magre-react ba itong tatay ko or what, gano'n. Correct. At idagdag na rin natin na ang, ayun nga, ang Hello Love Again, as of Today. Dahil ang Thursday. Opening day, okay. Opening day, as of today, definitely, baka dumoble na. Oo. Ang opening day ay ng Hello Love Again ay 85 million daw. Yeah. Kasama na yun yung lahat ng mga ticket sales ng advance. Pati kasi 1,000 cinemas? Worldwide. Pero sa nationwide, 500. Nakakaloka pa rin. Diba? Tapos, sa 85 millions na yon, talagang sila ngayon ang may hawak na ng record o highest opening day na gross. 85 million. Yeah. So, Natalo nila ang sarili nilang record sa Hello Love Goodbye na 34 million. Ay, laki naman. Pero yung rewind. Pati na rewind. Although kasi iba yun dahil Film Fest. Pero yung opening day ang pinag-uusapan. Sa opening day, hindi ko alam umabot mo ng 34. Hindi naman din yata ganun ang inabot. Hindi malaki yung opening day ng rewind. 20 plus. Mga ganun. Pero kasi, kung titingnan mo pa rin, sa total, ang tinalo pa rin nila, yung sarili nilang record na Hello, Love, Goodbye, na 34 million daw. Ito 85. Ito 85 na. Ito 85. Kasi sabi More ko than double. Wow, more than double. Almost 3 times ng una nilang ano. So yun, so congratulations. Congratulations si Alden naman. nag-post din sa kanyang Instagram, halatang overwhelmed sa success. Si Catherine din. Pero alam mo, let's give it to them dahil sobrang sipag naman talaga nilang mag-promote. 2 months ago po, 3 months ago pa lang nagpo-promote na sila. At madagdag ko, maraming sponsors nila ang bumili. Nag-black screening. Nag-black screening. Kaya yung iba doon na namamasyal lang doon daw sa mga mall, kagaya ni Noel Orsal, kaibigan natin, abutan ng ticket, hindi dahil hindi bayad yun or libreng pinamigay. Talagang in-sponsor, parang isang bangko ang nag-sponsor noon. BPI, if I'm not mistaken. So, maraming ganon na umiikot. At dumating si Catherine na surprise ang dumating si Catherine sa hindi black sila screening. nagpang-abot ni Alden. Si Alden umikot din eh. Si Alden naman nagpunta, sa nakita ko naman, nagpunta ito sa parang pa-black screening naman ng kanyang mga fans. Na pangunguna ni Nate, ayan. Tapos parang in-invite din nila yung ibang mga sparkle artists dun sa black screening. Apakaraming pa-black screening. May nagpa-black screening din sa Newport. Newport, tama naman, di ba? Theater, mga ganon. So, talagang kinareer nila yan. Yung mga advanced ticket selling, yung black screening. Kaya hindi din nakakapagtaka na ganyan ang kinikita. Opening pa lang, 84 million na. Correct. At alalahanin natin, collaboration niya ng GMA Films at saka ng Star Cinema. At sa mga Kathleen fans dyan, hindi daw pa yung mabibigo kasi bilang na bilang 3 kissing scenes ang naganap dun sa pelikula. Bawal ang spoiler. What can you say, June? Sinabi ko na talaga, ha? Hindi ko pa napapanood. Ako din, hindi ba? Pero isa sa maganda raw dito, sobrang kilig daw yung movie kung kahit ikumpara daw dun sa Hello, Love, Goodbye. Yeah, mas maganda daw ito at napakagaling ni Alden dito. Anyway, na natin itong tungkol kay Ann Curtis. Sinikreto ang 14th anniversary gift ni Iran Yusuf. Yes, kasi nga nag-anniversary sila 14 years na pala sila, di ba? At tinutokso nga bilang kanina, di ba, pinag-usapan natin yung It's Showtime, nagbubulungan, ganyan. Although hint ni na Meme Vice at saka company na parang nagre-request na rin yata ng susundan ito si Dahlia. Parang yun ang gustong anniversary gift daw talaga. Pero syempre hindi ni-reveal ni Ann. Hindi natin nag-speculate lang po yung mga kasamahan niya po dun sa It's Showtime dahil nag-celebrate sila ng kanilang, ang gwapo ni Papa Erwan, no? Magbalita ka muna. Hindi, yun na nga. So, sinikreto, hindi na in-announce, pero ang hint, parang ang duda ng mga kasama niya sa show, doon sa Showtime, kasi yun naman pinanggagalingan ng istorya, baka nga daw na nagre-request na itong si Papa Erwan ng masundan maano na. O, parang yun, anniversary proud gift. naman daw. Pwede naman na masundan talaga. Hindi pa pwede dahil nga marami pa commitment si Ann Curtis. Meron pa nga pala siyang
di ba? May action, Di ba meron siya yung ano, sequel. okay. Adaptation din. Yung, Ay, oo. Yung the band, okay not to be okay. Oh, di ba? With Tapos, Joshua Garcia. Pagkatapos nun. meron pa siyang pelikula. Yun di ba? na nga, Meron yung sequel nga nung Action Chucho. Oh, by Bus, di ba? By Bus. By Bust. O yun. Tapos meron siyang teleserye. Yun nga, yung adaptation. Ano ba yan? Oh. Bakit ba pinunguna mo si Papa Erwan? Naku, kung magkakaroon sila, okay lang yan. Carry yan. Kung ayaw pa ni Ann Curtis, nandito naman ako. Diba? Pwede naman ako mag-sub. Kaya siguro, Roxy. kaya sinisikreto ni Ann kung ano yung anniversary gift. My Oh. gosh. Loka. Okay mga Marites! Wala pa sa Marites University. Yan po ang ating isang linggong Chismis! Abangan ang susunod na agad ang The Who!